Manix TV! At kung bago ka lang sa... Sino ba? Isa pa. At kung bago lang kayo sa channel... Kung bago lang... Ano? At kung bago lang kayo sa YouTube channel ni Sir Manix, don't forget to like, share, and subscribe! And don't forget to hit the notification bell para updated kayo Sa sa Manix Happenings! Okay. So, ang vlog natin for today, syempre, alam nyo naman yan. Diyos ko, paano Jowa challenge namin ni Andre yan. Charot. Hindi, ang vlog natin for today ay kambal for a day. Hindi, ayoko! Ano nga? Mama, papa for a day. Wow, ba't ako yung papa? Oh. Charot Alam mo lang. kung magiging ketchup ka, alam mo kung anong brand ka? Ano? Papa. Wow, yung iyak sa'yo ah. Kung magiging mouthwash ka, alam mo kung anong brand? Ano? Bacti doon. Ay, kapog! Hindi, ang vlog natin talaga natin is magmumukbang tayo. Pero ang mumukbangin mo yung pakpak ng eroplano. Hindi! Ano ba? Hélice ng helicopter? Ay, hindi! Hindi, pero alam mo, ang daming nagko-comment. Para mas malaki pa tayo sa backtrack. Sakto ka kulay. Wow. Hindi, pero... Ayun na. Ay, Lola Remedios! Hindi! Ano ba? Alam mo, ang dami ko nakikita ang comment. Actually, kahit sa personal. Ayun o, ang dami oh. Ayun, Napapagod ayun, na. ang Ayan, dami, ayan, ayan. ko Ang comment. dami, ayan. Ayan. Napapagod na ako sa mga sinasabi ng tao na magkamukha daw tayo. Ba't napapagod ka? Eh, binabasa mo lang naman, di ka naman kumikilos. Napapagod ako kasi luging-lugi ako kung kamukha kita. Wow! Sa'yo pa nang galing ako pala mukha mo, O, ha? bakit? Taong Oy. aparador ka, di ba? Saan ka kumukuha? O, ikaw nga bakulaw eh. Mas Oh. nakakatawa eh. At saka, Para guys, kang in-between ng babae at bakulaw. Ano ba yung kanta ni Abra? ano? Ganon. Para kang in-between ng babae at bakulaw. Harana, para sa binata. Ganon. Hindi ako bilata! Ay, di ba? At saka si Mukha kang Glenn, binata guys, eh. siya na yung bagong member pala ng Bini. Ay, hello. Manang-mana sa kanya si Pat. Bakit? Paras kayong Bini. Bini, bakit? Binibigote. Wow. Hoy, ikaw ba? Hoy! Di lang Ah. halata sa'yo, pero pag ginawa ka niya, matulis Pag ginawa ka, yan. pero hindi halata. Hmm? Sa inyo, halata na cactus pa. Hindi na halata. Manipis lang yung bigote ko. Kapal din. Ano mga kapal? Siyempre yung ilaw ang lapit ko. Ayun, ang kapal ng bigote. Ano? Hindi ang bigote. Sorry. Wala mo. So, eto na, may tanong sa atin si Mami Amanda kanina. Sabi niya, Ayan, may nag-comment. Ayan. May nagsabi, nakipag-away ka ba kay Wolverine? Bakit? Ay, oo nakakabot. nga. sorry. Eto, may isa pang comment, oh. Ano pa? Nabagsakan ka ba ng langka sa mukha? Ay, ang dami, oh. sorry. Oh, wala mo ka, oh. sorry. Ano ba kasi Hindi. gagawin natin? Ang init na dito. Ano to? Init. Kinulong namin sa stockroom si Andrea. Anong vlog Kulong to? sa stockroom for a day. Ano ba? Hindi, ang vlog natin for today, syempre, medyo sa lahat ng vlog ni Sir dito ako kinakabahan. Kasi ito, ang vlog na to is mga interviews, tapos maya-maya guys, may eviction tayong managaganap. Yes. So, feeling ko rin may mga bumoto din sa akin. Malamang. Sa'yo? Malamang. Sa sama ng ugali ko, ha? Ay ako guys, mabait ako kaso wala eh. Anyways, ito na nga. So, ang So, unang hindi, ito muna. So, ako na lang magtatanong sa'yo. Ano? Kailan at sino ka nung unang punta mo ng Manix? Bago pumunta ng Manix. Oo. Before ako... Ano? Ang pangit mo umiyak, wag na. Sorry. Iyak ka. Hindi. Kasi bago ako pumunta ng Manix, guys, Ano? ang work ko na talaga is content creator. Oh. TikToker na talaga ako. Oh. Nagko-content ako ng kung ano-anong mga contents. And guys, honestly, yung content ko before ko napapanood nyo ako, talagang more on speaking ako. Ay wait. Ikaw yung may alang head hedge, right? Ano? Headache. Ano ba? Hedgehog? Head hedge pala. Hedge, ah? Head hedge. Hedgehog. Head hedge. Hedgehog. Hedge chugs. Ano ba? Basta yun yung parang tuta na may tusok-tusok. Oo, yung parang siyang daga na may tusok si Spikey. Oh, Spikey. Kaso, ayun nga, unfortunately, hindi nakasurvive si Spikey. Oh, yes. 6 months lang siya sa akin. Oh. Kahit ako, kung ako magiging amo ko, di ako makakasurvive. Tapos, Pati parang pagkain ng alaga mo, kinakain. ayun, di siya nakasurvive. So, hanggang sa yung mga naging contents ko, naging political. Alam niyo ng mga tao, marami din akong pagkakamali in the past. Naging political ako. Ang dami kong mga kinall out, dami kong mga nakaaway, dami kong binash. Tapos,
sabi ko sa sarili ko, hanggang ganito na lang ba yung contents ko? Ang dumi na ng image mo na that Oo, kasi imaginein mo, ang viewers ko naman that time, di naman sa pag-aano, may mga nagbe-million views sa akin. Pero puro bash. Pero hindi. Ano? Hindi ako nababash. May mga taong nambabash talaga. Pero marami ding mga taong yun. naniniwala dun sa content ko na parang ganon. Tapos sabi ko, hanggang ganito na lang ba? Marami kang viewers, pero yung followers mo hindi umaangat. Kaya imaginein mo pag ikaw makakuha ka ng 2 million views, tapos yung followers na madadagdag sa'yo less than 500. Ala, aray mo, ganon? Ganon. Dumating ako sa ganong point, sabi ko, 2 million views, tapos magpa-follow sa akin 300, 400. So, parang sabi ko, hindi na siya healthy. So, in-stop ko siya. Nag-stop ako sa pagko-content ng mga 3 months, 4 months ata yun. Tapos, doon na yung time na pumasok ako ng Manix. Oh. May nag-invite lang din sa akin dito. Sino? Wala na siya dito ngayon, so hindi ko ma-mention. Pero sino? Kilala mo? Sino nga? Si? Okay. Ayun. Siya pala. Oo. Hindi ba si Chona? Hindi. Ako nag-invite kay Chona. Oo nga pala. Nausta ko na ako pala kay Chona. Oo. Tapos, ayun, pagpunta ko dito, nagulat ako, yung isa kong friend, sabi niya, nandito si sir sa table nakakaupo, tapos nagchichikahan lang kami. Yung isa kong friend, bigla niyang sinabi kay sir na parang, Sir Ron, yan si Andrea, pwede yung mag-live at saka pwede mag-promote. Tapos sabi ni sir, pwede naman, malakas ka naman sa TikTok, di ba? At that time nga, medyo kasagsagan ka ni ganda. So sabi ko, po sir, okay lang naman. At pinakita ko yung views ko sa kanya. Sabi niya, okay yan, sige mag-promote ka. Laki ng kita ko ng Unang salta ko ng Manix, first month ko sa Manix, ang unang kita ko is 90K. So sabi ko, super tuwang-tuwa na ako kasi malaki na yung 90K for me Tapos ako lang mag-isa, wala naman akong binubuhay na anak, wala naman akong padala lang ako sa family ko. Pero ang laki na nun for me. Yung unang kita ko, bumili ako ng cellphone. Diba? Ganon. Tapos ayun, hanggang sa before ako pumunta ng Manix, ganun lang yung mga ginagawa ko. More on content. Tapos alam mo naman yung dati kong work. Okay. Ayun. Hindi ko lang pwedeng sabihin here kasi yung amo ko dati, parang hindi ko na siya nakakasama. Diba? Pero alam niyo yun, the post yun na. So, gaano ka nakatagal dito sa Manix? 3 years. 3 years? 3 years na ako dito. Pangatlong taon ko na ngayon. Kasi binabase ko kung ilang beses ako nagpapasko dito Ganon. Unang Pasko ko dito, pumaldo ako. Dito ko sa Manix? Dito ko nagpasko? Oo, tas unang Pasko ko dito, si Sir may mga ampaw. Lahat ng nandito talaga, walang Hindi nabigyan ng ampaw. Lahat may ampaw. Tapos second year ko, wala nang paampaw si Sir kasi dito ko din nagpasko. Second year ko dito din ako. Kasi guys, hindi ako umuwi sa amin pag Pasko. Parang parang Christmas is no longer that special para sa akin. Parang normal occasion na lang siya. So hindi ako umuwi, dito lang ako. Tapos wala nang paampaw kasi wala rin naman kaming silbi. Hindi na ako nagla-live. Hindi na ako nagpo-promote. So bakit kami bibigyan ng ampaw, di ba? Patabaing baboy na lang siya dito, no? Oo. Tumaba naman. Tapos wala nang paampaw. Pero may mga palaro. Every Christmas may palaro si Sir. Syempre di mawawalan yung dito. Ayan. So, sa 3 years mo, anong mga natutunan mong lesson dito sa Manix? Natutunan ko, parang sabi ko, one of the greatest things na natutunan ko is yung yung totoong ibig sabihin ng toxicity. Parang yun yung kasi hindi ko nakita dito Kasi nung nasa labas ako, kahit toxic na, feeling ko healthy pa din. Hindi ko na na toxic na. Tapos nung nagpunta ako dito, parang na-compare ko, yung pala yung meaning ng toxic na sinasabi nila. Yung pala yung toxic na kahit anong mangyari, kahit anong gawin, laging may negative outcome. Dito sa Manix kasi, kahit anong gawin mo dito, laging may blessing na dumarating. Diba? So parang doon ko na lang, yung pala yung ibig sabihin ng toxicity. Yung palang kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin masaya. Kahit saan ka magpunta, hindi ka pa rin masaya. So, ayun, dito, kahit ano naman, baligtad. Kahit anong gawin ko dito, kahit ma-broken hearted pa ako, kahit na, hindi ako umuwi sa amin Diba, imagine mo, ilang months akong walang uwi-uwi. Hindi ka umuwi. Hindi ako umuwi sa amin. So, parang ganun lang. Ikaw, tatanungin naman kita. Sino ka? Sino si Glidey Bernaldez? Nung wala si pa Glidey sa Manix. Pahomie nung wala ka pa sa Manix. Ako talaga, sa bahay lang talaga ako. School, tambay. Ay, nag-aaral ka pala? Oo naman, nakakalata. Hanggang anong grade? Ha? Hanggang anong grade?
12. May sabi mo sa akin dati grade 5 lang. Uy, ako ba naman ako? Sabi ka naman. 12 ako. Grade 12. Hindi, nung una pa ako sa Manix, 12 ako. Kamusta Ayun, ka nag-aaral ako. Kamusta ka bilang estudyante? Ako? Palakating. Hindi totoo lang palakating ako, sakit ako sa ulo. Pasaway Tapos, ka. Pasaway akong bata. Hindi super kulit. Hindi ka achiever sa school. Ha? Hindi ka achiever. Never ako nagka-top. Grades naman, grades. Totoo. Grades? Oo. 82 ata pinakamataas. Okay na yun, 82. 82. May bagsak, wala. 82. May- Meron! Hindi mawawala. Hindi mawawala ng blanco. Hindi mo. Hayaan mo na. Ayun. Anyways. So, ayun ako. Aral ka lang. And, kahit wala pa ako sa Manix noon, meron na akong mga kilala ng mga taga Manix. Like, example, mga dating Manix na yun eh. May mga kilala na akong mga dating Manix. Ito, hanggang, si Blight, kilala ko na. Si Blight. Sino pa ba nga naabutan ko? Si Riri. Kahit wala pa ako sa Manix noon pero kilala ko na si Blight. Blight, Riri, nakakasama ko na sila. Tapos, Ayun. paano mo sila naging And friends? si Blight, naging friends ko siya dahil sa isa pang mga dating Manix pa, which is yung Kim Twins. Pwede ba sabihin? Pwede. Pwede naman yan. Kim Twins. Yung Kim Twins and yung Kim Twins naman talaga yung una kong nakasama. And Friend nila si Blight. friend nila si Blight. So si Blight, Nabetan ka. Oo, gumala kami ng Kim Twins kasama si Blight. Tapos naging friends na kami ni Blight. And then yung Kim Twins, friends niya din si Riri. Doon ko rin nakilala si Riri sa Kim Twins. So si Riri, magkakasama na kami. Parang yung Kim Twins kasi parang iniwan nila ako kay Riri. So si Riri kasi may condo siya dati. So si Riri may condo siya. Inalagaan niya rin ako dati. Naging mama-mama mo siya. Mama-mama ko si Riri dati. Mama-mama ko si Riri. Bilang siya yung- mama-mama mo si Riri, kamusta yung naging relationship niyo nun? Okay, kasi parang basta masaya lang kaming dalawa, pa-show-show kaming dalawa, mapasaya ko lang siya sa kondo, kami lang dalawa, okay na kami. Ganon. Tapos, pag libre niya ako sa lahat, libre niya ako sa mga kahit sa mga nail extension, mga ganon. Kahit siya lumipad na kainan, kaya may promotion siya mga kainan. Sama ka. Sa join niya ako, ganon siya. Oh. Lahat ng lipad niya kasama ako noon that time. Mabuti Ayan. naman. Oo, syempre. Tapos, paano ka napadpad dito? Napadpad ako sa Manix nung chinat ako ni Blight. Hmm. Chinat ako ni Blight noon eh. Hindi, birthday ko noon. Birthday ko ng May 6. Tapos, umuwi ako sa amin, May 7, nandun ako sa Manila. Tapos, chinat ako bigla ni Blight chinat ako bigla ni Blight noon. Binook niya ako ng Carpool. Grab. Hindi, sa Grab lang, papuntang condo niya. Mm. Si Blight. Tapos, si Blight, pupuntang Manix noon that time. So tuloy-tuloy biyahe ko. Pumunta na kaming Manix noon. So, ang biyahe ko mula Bohol, tas pahinga lang saglit. Tas, chinat na ako ni Blight, lipad na naman sa condo ni Blight. Ewan ko sa Pasig ata yun. Oh. Tapos, diretso naman sa Manix. Mula Bohol hanggang Manix, Pangasinan, biniyahe ko. Isang araw tuloy-tuloy. lang? Oo. Tuloy-tuloy Bohol to yun. Manix. Pagod na ako Paano noon. yun? Mula Bohol, nag-commute ka lang? Mula Bohol? So, ayan. So, let's continue kasi nag-overheat yung camera. So, Ayan, mula mula Bohol Aeroplano hanggang ka. aeroplano. Pagbaba sa amin, parang, Bohol ka talaga nakastay nun? Ha? Bohol ka talaga nakastay? hindi, nagbakasyon lang kami kasi tuwing May kasi yung, fiesta sa Bohol namin. So nagbabakasyon O, tsaka, doon na din ako birthday pala. Sa sa Bohol. alam mo, ano naman nung sinabi mong taga Bohol ka, di naman ako nagulat. Bakit? Mukhang Tarsier. Wow. Wala mukha mo. Sorry. Hindi, doon sa Bohol hanggang Manila pa. Landing ng Manila, pakauwi lang. Chat agad si Blight. Nakamaleta ka pa nun. Oo, ko lang, labas lang ng mga pasalubong, kakalabas pa lang, chat agad siya. Teka lang, mag-aayos lang ako gamit pang paano. Sabi ng chat siya sa akin, samahan mo ako sama ka, punta ko Manix, ganon. Pumayag. Siya payag ako. Ay, go, laban ako agad, kahit pagod ako, wala pa ako masyadong early. Bet mo talagang pumunta ng Manix, no? Oo, kasi may mga kaibigan na ako doon. Mm. Ayan, may mga kaibigan na ako doon. Ayan. So, punta na ako doon. Lipad na ako. Manix, condo ni Blight. Tapos, biyahe na naman, Manix. Pagod Sa Manix, yan. punta ko dito, first day, nakita ko agad si Sir. Nakaupo ako dyan sa dining area, sa lamesa. Tapos nagulat ako, binibidyohan ako ni Sir. Sabi niya, binibidyohan niya ako,
Ako dito sa Manix, na Nakita ka ni Sir. oo, nakita ko ni Sir, gano'n. Tapos, ayun, nakita niya na ako, natatakot pa ako, naka-hoodie ako, nagtatago ako sa kanya. Ayun, tapos, ayun lang, hindi niya ako pinapansin nun. Tapos, kinabukasan, biyahe na naman kami. Pa-Manila na naman. Hindi. Saan? Isabela. Ang sa kanila. layo! Ganon. Sabi niya, Si Blight, alam mo, kahit kailan walang kapaguran. walang kapaguran yan si Blind They as promise, in. Robot yan, robot. Grabe, te. Alam mo dito sa bahay, Sunod-sunod. sa bahay, ang gagawin niyan dito, gigising ng umaga, magmula umaga hanggang gabi, makikita mo dito, puro lakad. Malakad, 10K step. 10K steps ata ginagawa nun ni Every Bakla. day, grabe. Grabe, tapos kaya niyang bumiyahe mula dito hanggang Manila. Full Manila energy pa rin yun siya. Ganun. Grabe. Pa-imagine mo, pabiyahe siya mula Manila hanggang dito. Oo. 4 hours na biyahe. More or less 4 hours. Oo. Pagbalik niya dito, ako usually pag ganun, pagod na ako. Eh. Mm-mm. Si Bakla, pagdating dito, magbibidyoke pa yan. Oo. Mag-iikot-ikot Ang ginagawa pa niya kung ng palengke saan-saan. yung Manila. Ganun. Ginagawa niya ng palengke yung Manila, di siya pagod. Grabe, ewan ko sa taong robot. So ngayon, biyahe kayo yun, Isabela. Oo, sabi niya, sama ka sa Isabela, sagot kita lahat. Wala pa akong pera nun, wala ako. Sabi niya, sama kita sa Manila, sagot na kita sa lahat. Sabi niya, ganun, pasayahin mo lang mama ko. Clown Sabi niya, Clown. sabi niya, hindi pa pasayahin mo lang mama ko kasi bagong daw. Bago Para, opera. hindi naghiwalay, parang something hiwalay ata yung mama papa niya, away-away. ganun. Ay, Clown. hindi niya pala mama yun. Ang atake mo pala dati pa, Oo. komedyante. Sabi niya pala, sige go. Laban na lang ako. So pinasaya mo ayun, naman pinasaya talaga. na ako. Tapos pagtapos ng mga ilang kami dun, ilang weeks din kami dun. Ang dami na din namin pinagdaanan dun. So pagtapos dun, bumalik na kami dito sa Manix House. So bumalik na ako dito. Tapos yun na. Pero unang lapag ko dito sa Manix House, talagang nagpatulong ako sa King Twins, kay Blight, na sabi ko, pwedeng work dito, ganun. Naganap na agad ako ng trabaho, kahit bago pa lang ako. Tapos sabi niya, ewan ko tanong mo si Sir, ganun. Tapos nahiya ako, hindi ko pa tinatanong. Sabi ko, chat mo na lang, ganun. Pinachat ko. Tapos inanap na ako ni Sir, sabi niya, ganun. Kinausap ako ni Sir, sabi ko, mag-work ka dito, anong gusto mong work? Sabi niya, ganun. Tapos sabi ko, kahit ano po, sabi ko, kung kaya ko, sabi ko, kahit ano na lang po, kung ano meron dyan, go ako, laban ako. Ganun ako. Okay. Sabi mo, gusto mo maging PA kita? Sabi ko, PA personal assistant, gano'n. Sabi ko, ay, go, laban lang ako, ma. Kahit ano pa yan. Sabi ko, kung nandyan, sayang naman, hindi ko pala. Go ako na yan. So, Tapos yun, ayun na, naging PA na ako, starting ako tomorrow, tapos tuloy-tuloy na, hanggang sa nagustuhan ako ni Seth, di niya na ako pinalayo sa tabi niya. Hindi na ako pinakawalan. So, tuloy-tuloy na yon. Ganon. So, ayun na. Nag-PA talaga ako nung gano'n ka starting. nakatagal dito sa Manix? 3 years. 3 years? So parang Yes. same lang tayo Oh, halos. Months lang. Months lang. Mas Nauna ako siya na sa kasi akin. months. So Ayun. sa 3 years mo dito, ano naman yung mga natutunan mo dito sa Manix? Ako, sa 3 years ko dito, for me, kailangan talaga, bago ka pumasok dito, kailangan talaga yung mental health mo is strong yung Yes. mental health mo, ganon. Tapos, Hindi naman namin sinasabi na kailangan strong yung mental health mo kasi mahirap dito. Hindi siya Oo. ganun. Kailangan strong yung mental health mo kasi dito sa Manix, paggising mo hanggang bago ka matulog, wala kang ibang iisipin. Kundi kumain, matulog, at magtrabaho. Yes, ganon. Ganon. Tapos, habang tumatagal ako dito, sa una kasi parang pa ako, sabi ko, sa una yung bago pa lang ako dito, paano yung pag-aaral ko? Hindi ko alam kung mag-aaral. Paano mo tutuloy? Oo, kung mag-aaral pa ba ako ewan, ganon. Tapos hanggang sa tumatanda na ako dito sa Manix, alam mo yung isip ng utak ko is parang trabaho na lang. Parang habang patanda ka ng patanda, parang trabaho na lang iisipin mo, trabaho, parang Priority. magkapera, priority, ganon. So, kailangan dito sa Manix, sa tutunan, pag di ka talaga kumilos or batugan ka, wala kang peperahin. Totoo Tsaka naman. kung batugan ka, wala ka dito sa Manix. So, ayun, kailangan talaga magpursige. Hindi pwede, pag batugan ka dito, wala. Oo, walang mangyayari. Papaalisin ka. Yun talaga yung rules dito. Bawal ang tamad. Bawal ang tamad talaga. Pag tamad ka, marami ka naman, hindi naman agad-agad paalis. Pero dati, di ba, agad-agad, pag tamad, uwi ka sa inyo. Hindi, ngayon naman hindi. Sobrang bait ni Sir ngayon. Pag tamad ka, bibigyan ka niya maraming chances. Na-try ko na. Dati hihingi lang ako sa magulang ko ng pera. Tapos ngayon, pero na-realize ko kailangan, pag mag-isa ka lang talaga, kailangan mo talaga magpursige. Ako kasi nag-stop ako humingi ng pera sa magulang ko at the age of 13, 14. Ako hindi ko na maalala.
So ayun, kailangan talaga magpursige ka sa buhay, lalo na malayo ka sa pamilya mo. Yes. Tsaka Ikaw din. Eto din, hindi rin pala uwi sa kanila ba? Hindi ako umuwi. Parehas kami. Hindi So kami kailangan parehas. kailangan mong alagaan yung sarili mo kasi wala na yung pamilya mo. Walang mag-aalaga sa iyo. Dati kasi 'di ba? Nandun ako sa lagi ako pag nagkakasakit ako may nag-aalaga. Ngayon walang mag-aalaga sa iyo dito. Kaya sarili mo lang talaga yung mo dito. Kakampi mo. At saka marami na rin kami pinagdaanan dito sa Manix. Iba't ibang mga heartbreaks. Oo, ganun. Gravity, no? Nakailang heartbreak ka na dito sa Manix? Isa pa lang. Ako din isa eh. Isa pa lang ako. Isa pa lang, tapos ngayon yung Hindi, Parang- hindi heartbreak yung ngayon eh. Masaya ako ngayon eh. Sa mga next pa yan. Ako naman kiniklaim! Basta masaya ako ngayon. Ganon. So, ayun. Baka next year. Oo. So, anyways, eto na tayo sa exciting So, part. dito na tayo sa exam. Ay, di pa lang ang pinto! Pasara naman ako yung pinto. Ito yung mga pangalan. Okay. Guys, So, sino mauna? Bato topic tayo. Okay, bato, pick. tatlo. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Points na ako! Bato, pick. Oh, one. Bato, pick. Mauna ka! So, eto guys, sa disclaimer na lang tayo. Okay, Para go. yung mga, ngayon, kasi ang mangyari kasi is mag-vote kami for eviction. So, alam naman na nila yung rules, di ba? Ang rules dito, meron kaming 4 na puntos. At yung 4 na yun, pwede namin siyang i-distribute sa 4 na tao, sa 2 Na may tao. eviction yon. Oo, parang Yung 2 4 puntos na binibigyan ko po ng 4 points sa ganito, binibigyan ko ng 2 points sa ganyan, basta makompleto namin yung 4. Oo. Tapos meron kaming 1 point, pipili kami ng isa na gusto namin i-save. I-save. Yes. Okay, so ngayon, sa 5 points natin, syempre siya yung natalo, siya yung unang boboto. Oo. Titingin siya ng listahan. Titingin yung listahan ng mga Manix members. Every vote ko, kailangan mong paliwanag. Oo, parang ganon. Shit. Wait. Kailangan ba namin paliwanag talaga? Kung bakit ganun yung points na binigay niyo. Okay. Naka 15 minutes naman na kami, di ba? So kahit hindi masyadong mahaba yung Okay. explanation. Cut yun ha. Okay. Oo. Ready? Go! Go. So, ako yung una magbibigay ng points or mamimili kung kaninong points ang ibibigay ko. Akin, for me sa, sige, 1 point muna ako kay, kay, Ligaya. Ligaya. Ligaya! Sorry! Guys, disclaimer, huwag kayong magagalit sa amin. Kung pwede lang hindi kami bumoto, hindi kami maboto. I swear. Kasi, wait lang. Na-off lang ako sa ugali niya nung time na, pwede ko ba ikwento yun? Okay, si Ligaya. Okay, so, si Ligaya yung binibigay kong 1 point. Sorry. Ngayon pa lang nagsasorry na si Glide. Kasi, hindi, sabihin ko na lang yung sa about kay Neneng G sa higaan, yung pagtulog niya sa higaan mo. Alam mo na yun, alam na nila yun lahat ng mga girls. Pwede naman yatang sabihin yun. Huwag na natin sabihin. Wag na. Wag na. Basta Basta yun, about 1 point doon. si Ligaya. Oo, basta about doon. Alam niya na yung Ligaya, na ano lang kami. Pero, nag-ano naman siya nun eh. Naghinginan din naman siya, sorry, agad-agad. No? Oo. Pero, kawawa kasi yung that time kasi, for the cry, talaga. Si Neneng G. Malala. Oo naman. That time si Neneng G parang na-homesick pa. Iiyak Tas may tuloy ako sa cellphone. kwento. Pangit ka nga umiyak, huwag ka nga umiyak. Sorry. So, ayun lang, dun lang ako na sa kanya. And, so 1 point, so may 3 points na lang ako. 3 points na lang. Ang 1 point ko naman kay Drea. Drea Santos. Bakit? Ay, 2 points na lang ako kay Drea. Oo. Kasi di mo na maisip yung dalawa. Wala na siyang maisip eh. 2 points na lang. Drea, you know who did? God did. Yes. Who did? God did. Yes. Ayan. So, bibigyan ko po ng 2 points si, Drea Santos. Drea Santos kasi, siya eh, dagdag bawas. Ng ano? Ng ano? Kwento. Wala, ma'am. Alam mo, si Drea talaga, dagdag bawas talaga, magaling yan siya sa mga chismisan. Oo, te. Magaling siya.
magdagdag bawas. Tapos si yung Drea. chismis niya, mapipikon. Chismis. Halimbawa, pinag-uusapan. Halimbawa, si Glide. Mm-mm. Nag-uusap kami about kay Glide. Oo. Tapos, yung pinag-uusapan namin about kay Glide, si Glide, ganyan, hindi na naligo kahit kailan, ang baho talaga. Oo. Pagdating ng sumbong kay Glide, sasabi, Glide, ang baho mo daw, tapos ang baho pa ng hininga mo. Tapos, Ang daming parang- dagdag. Ang daming. Madaming dagdag. So, Drea, alam mo yan sa sarili mo. 2 points. So, ayun yung reason ko sa 1 point. Ito yung pang 2 points ko kung bakit sa'yo. Bakit? Si kay Drea naman, sinungaling. Visit talaga. Number 1 sinungaling yan si Drea. Grabe. Number 1. At ang galing magsinungaling. Sobra talaga. Saan ka makakakita? Huling-huli mo na Huling nagsisinungaling. nagsisinungaling pa. Yung tipo kahit may CCTV, may screenshot Screenshot ka, ka? wala. I-deny niya. Talaga hindi siya maubusan ng sasabihin. Oo. Drea, top 1 ka sa akin. The best ka sa pagsisinungaling, idol kita. Ganon. You know who did? Okay, next. God did. Ayun. Tapos sa akin naman, next ko sa... Mayroon na ako 1 point. So, ang 1 point ko naman is si... Sino ba yung mga tao dyan? Wait lang. Wait lang, nahirapan ako pumili. Wait lang, isipin ko lang may mga na-off ako sa mga ugali. Wait lang. Ay, sige. Si ano sa akin? Si... Leo. Leo. Si Leo, no? Si Leo. Ayan, si Leo sa akin. Si Leo, Mami Leo. Bakit? Leo Castillo. Bakit? Kasi, may mood siyang may parang, ewan ko kung mood swing ba siya, tawag doon. Pa-iba-iba. Oo. Basta mood swing siya na parang minsan, minsan Good vibes. good, minsan may GV na, masaya kasama si Bakla, minsan yun siya, good vibe, tapos minsan may time na ugali siya na parang, nag-iinarte, parang, Di mo ma-explain. hindi ko ma-explain eh. Kasi may ganun talaga siyang May for iba. me, may na-encounter ko, na ganun. Ako kasi, araw-araw ko naman siya kausap. Parang, hindi ko siya napansin personally, pero may mga nagsabi din sa akin. So, gano'n. Napapansin ko, parang, Mood swing. baka mood swing Baka kasi siya. nagpipills na siya, tapos di natin alam. Nagde-take siya ng hormone. Baka nag-hormone Hindi, na siya. pero wala akong Hindi nga lang sinasabi. Pero wala akong galit kay Louie. May lang yung ko. Sa Baka ugali niya. nag-hormones na siya, tapos di niya lang sinasabi para isusurprise niya tayo lahat. Oo. Ang atake niya reset. 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 So, ang 1 points ko para sa seed. Mm-mm. Diba? Meron pa akong 1 point para Feeling ko ang ililig ako for me, wait lang. O, yung titira kong 1 point sa seed, feeling ko, yung kamukha ko na lang. Ay, si Mami Louie? Hindi! Feeling ko, ang daming may galit sa'yo eh. Feeling ko napakadaming bumoto sa'yo, sis. Feeling ko din. Sa lahat ng pagtataray mo, lahat ng checking. Guys, sorry kung madita ako sa checking. Magbabago na ako. Ayoko. Sa lahat ng mga batang basta sa'yo ko na lang ibibigay. Sa akin na lang. Oo, Okay. yung 1 points kong save, ibibigay ko sa kanya. Ito na, ako na. Woo! Siguro 1 point muna ako. Okay. Uunahin ko ang 1 point, ibibigay ko kay Primo. Kay Primo. Bakit? Kasi, napapansin ko sa kanila is, madalas silang mahirap tawagin sa vlog. Tapos, pagdating okay. sa work, yun talaga, kung sa ugali, guys, lahat naman dito parang magkakasundo naman eh. Kung meron mang mga alitan kasi, maliit na bagay lang siya na madaling i-fix. Pero kung sa pagdating sa trabaho, yun yung parang nahihirapan kami. Kasi, bilang isa sa mga managers, alam mo yan, manager ka rin dito, handler ka rin. Sila Maming Amanda, ako, manager, sila Riri, Chona. Mahirap po yung meron kang artist na pag nagko-comply sa content is parang pakiramdam mo na pipilitan. That's the exact term na parang gusto ko sabihin. Hindi ko naman sinasabing napipilitan siya. Ang sinasabi ko lang is pagdating sa compliance, medyo nagkukulang sila. Ganon. Pangalawa,
Uy, huwag kayong magagalit sa akin na kasi kung hindi lang talaga kailangan bumoto, hindi ako bumoto. Sorry, Primo. Pero yun, 1 point ako sa'yo. Pangalawang point ko, ibibigay ko kay Joaquin. Okay. Same reason. 1 point lang din. 1 point lang Depende din nga kasi sila. kasi napagalitan pa lang sila eh. Alam nila yan sa sarili nila na parang medyo mahirap silang tawagin sa vlog. Medyo parang ultimo sa checking, alam niya ni Joaquin, nagkakaroon din kami ng problema nung nagche-checking pa ako na parang yun, nagkakaproblema kami. So, ayun lang, pagdating sa trabaho lang, pero pagdating naman sa ugali, masasabi ko naman mababait naman sila. Yun lang pagdating talaga sa work, medyo gumaganon. Sorry, Joaquin. Sorry, pasensya. Next! Eto, hindi ako magsasorry. Meron ka pang 2 points. 2 points agad. Yeah. 2 points para kay Kenshin. Uy, gabi ka naman! Alaga mo yun. Sorry na, Tay. Ano ba? Gabi ka naman. 2 points para sa kanya. Alam mo Okay, yan. Parang pet peeve mo naman siya. Hindi pet peeve. Ano? Meron siyang... Totoo ba? 2 Oo, points. Totoo. 2 Okay. points para sa kanya. Kasi, number 1, na-off ako nung nag-vlog. Ano mo yan? Nag-vlog kami. Nagkaroon sila ng... Ewan ko kung nakat yun. Basta nung nag-vlog kami, meron siyang nasabing hindi ko nagustuhan. Na parang disrespectful siya, hindi lang sa isang tao, disrespectful siya kung maririnig din yun ng iba pa. Mm-mm. Parang ganon. Generalize niya kasi masyado. Na-off ako, parang sabi ko, parang ganon na, alam, yung may mga ganon, di ba? Alam mo yung ganon pakiramdam. Siguro kung ikaw din makakarinig nun as handler, parang pagsasabihan mo rin siya. Ay, labot siya sa akin. Baka pulatahin ko siya. Ganon. So, naintindihan mo na kung bakit ako nag 2 points. Okay. Yun yung isa sa dahilan. Pangalawang dahilan ko, alam niyo yun. Kayo pa nagsumbong sa akin nun. Kasama ka sa kwarto. Okay. Okay. Ayun yung isa sa dahilan ko. Kasi na-off ako ng sobra. Kasi, number 1, parang masyadong nagiging narcissist. Ano yun? Narcissist, masyadong... Ay, nurse sa ano? Nag-check na. Iba, nurse Ano yun! ba? Nurse pala yun? Nurse yun! Okay. Nurse pala yun. Sorry. Narcissist, Okay. parang, alam mo yung parang sobra-sobra yung pagmamahal mo sa sarili mo. To the point na feeling mo lagi kang center of attraction. Ganun pala yun. Feeling mo lagi kang center of attraction. Feeling mo ikaw lagi ang bida. Though hindi naman siya super ganon. Hindi naman siya sobra sa ganon. Pero minsan parang nagiging ganon yung approach niya kasi medyo nagkakaroon siya ng superiority complex. Those are the exact terms. Though hindi ako galit sa kanya, pero medyo nainis ako sa ginawa mo. Hindi ako galit sa'yo, hindi ako naiinis sa'yo, naiinis ako sa ginawa mo. And gusto ko, kung mapapanood mo man to, hindi ako magsasorry. Nagsorry ako kay Primo, nagsorry ako kay Joaquin kasi kailangan ko lang talagang bumoto. And nag-iisip ako ng dahilan kung bakit ko sila iboboto, wala naman silang ginagawa sa akin. And naisip ko may napagalitan pala sila kanina. So yun na lang. Pero sa'yo, ikaw talaga, kung pwede ko lang, dapat nga 4 points lang eh. Dapat nga 4 points pa yun eh. Kaso, sa kawawa naman. Diba? So yun. Yun talaga, hindi ako magsasorry kasi alam mo yan, it's true. And hindi rin ako magsasorry sa handler. Alam mo rin kung gaano ka-stress yung mga eksena. Correct. Alam mo rin yan, kung mismo nagsasabi sa akin, diba? So, ayun lang. I hope na maging lesson siya sa'yo. Huwag mo sana siyang i-take negatively and huwag mo siyang masamain kasi yung sinasabi ko totoo and kahit tanungin mo yung maraming tao, iisa lang din ang sasabihin. Mali ka talaga sa sitwasyon. Nagsasabihin ko naman. Ewan ko. Medyo hindi niya nga matay kasi nga feeling niya lagi siyang tama. Narcissist nga. Diba? So, I hope you can adjust that kasi marami kang taong makakasama pa, hindi lang dito sa Manix. And kapag nakasalumuha mo yung ibang tao, tas ganyan ka, I feel like baka magkaroon ka ng conflict sa iba. Kung sa amin, okay lang kasi pamilya mo kami. Diba? Pero pag sa ibang tao kasi hindi natin alam kung ano nasa utak nila. Ayun lang. 1 point sa save ko. Syempre, lalayo pa ba ako? Isa-save ko na rin tong kambal ko. Alam mo kung bakit? Bakit? Sa mga bakla, isa to sa pinaka bawal ko lang sabihin eh. I-blip nyo na lang pero sorry Guys, alam ko kasi maraming boboto sa kanya. Grabe mang asar to, te. Grabe mang pikon, as in huhulihin niya yung pikon mo. Tapos feeling ko kung pwede lang siyang bigyan ng 4 points, bibigyan talaga siya ng straight na 4 points. Diba? Pero, ayun nga, mabait naman siya, guys, as a friend. Kaya ako siya i-save. Pero sa mga nagawa niya ng hindi maganda, ewan ko na lang.
Pero at least may nag-save sa kanya. Hindi mo masasabi sa buong buhay mo na, wala nagligtas sa akin kahit isa. Diba? So, ayun lang guys. Sa mga binoto ko, pasensya na kayo. Me too! Kenshin, sige, pasensya ka na din. Pero Lalo na sa I'm baby honest girl to. lang. Okay. Ligaya. Yes. Ligaya. Pasensya na kayo guys, kailangan lang kasi talaga. Pero kung dito kailangan, di namin to gagawin. Yes. Diba? So, ayun. If nag-enjoy kayo sa vlog na to, kasi kami kinabahan kami. Woo! Kita naman yung mga pawis namin dito, nagsisitagatakan. Hindi wala rin kasing aircon. Yes. So, Ayan, ayun. siya hanggang dito lang. And don't forget, we are the Mics guys na nagsasabi, Hello, love, goodbye! Guys, welcome back to Manix TV. At kung bago ka pa lang sa channel ni Sir, don't forget to like, share, and subscribe. So, yun nga guys, ang gagawin namin ngayon is eviction night. So, kailangan namin magbigay. Meron kaming 5 points to vote. 4 points para mag-evict. Kami nang bahala doon kung para kanino yung 4 points na yon. Pwede namin siyang i-separate. And yung 1 point is to save. Kung sino yung gusto namin i-save, pero hindi namin pwedeng i-save yung sarili namin. And kahit yun, kailangan talagang pumili. So, ako na mauna. Siguro yung 4 points, yung 4 points na yun, ibibigay ko lang siya sa isang tao lang. At yun si Ate Andrea. Kasi, mag-iisang taon na talaga yung Viber ko sa TikTok ko. Talagang wala pa rin promotion. Kaya sana, pagbutihan mo ang paggawa ng promotion, Ate Andrea. Ano yun? Oh, yung 1 point mo. Yung 1 point na save para kay Shalane. Ako, ibibigay ko ang 2 points ko kay Bebang. Si Bebang, kailangan niya pa mag-grow. Kasi si Bebang is matigas talaga ang ulo. Kapag pinagsabihan mo siya, magsastand siya doon sa kung ano yung perspective niya. Kung ano siya talaga. Hindi siya makikinig. Kunwari, papasok sa tenga niya yung opinion, yung advice ng isang tao sa kanya. Pero, ipaglalaban niya pa rin yung side niya, kahit mali na yung side niya. So, yun na yun yung parang yun na yun, yung side niya lang. Mali nga yung side niya, kaya nga siya kinukorek, kaya nga siya binibigyan ng advice. Pero, parang ang ending, dead ma. So, habang tumatagal, ganun at ganun pa rin, nauulit na nauulit. Kasi, matigas yung ulo niya. Actually, may time na pinapadikit sila sa akin kasi para pare-press na kami ng parang mahawak sila sa akin, hindi masyadong yung ugali. Sila Bebang kasi medyo pasaway nga, pero may mabait naman nga na side si Bebang, pero medyo pasaway din talaga kapag pinagsasabihan, matigas ulo. Kapag kaya nung kasama ko siya, ang ending, wala, hindi rin siya nahawa. Parang ako yung nainis. Kasi nga, pag may mga oras na pagsasabihan mo siya, hindi niya papakinggan. Ay, meron naman time na sabihin niya, sige te, papakinggan ko, ganyan. Pero ang ending, ganun pa rin nangyayari. So, ibig sabihin, hindi siya nakikinig. Ganun at ganun pa rin. And 2 points kay Ligaya. So, kay Ligaya, binibigyan ko ng 2 points si Ligaya kasi si Ligaya kailangan niya pa rin mag-grow. Si Ligaya kasi kapag meron siyang gusto tapos hindi nabibigay, nagagalit siya. Meron siyang ganong ugali which is nakaka-off for me. Sinabi ko na naman din sa kanya na yun yung pangit one thing na pangit sa ugali niya. Kasi pag meron nga siyang gusto tapos hindi nasunod, kahit hindi naman namin responsibilidad yung bagay na yun, tapos di namin nasunod yung bagay na yun, magugulat na lang kami, nagtatampo na siya sa amin, di niya na kami pinapansin kasi nga daw nagtatampo siya. Pwede pa magkwento dito? Oh, So, ano nga ba? kaya ka mas mahaba. Tapos, meron pang one time na na-off ako kay Ligaya nung bago kami isugod sa ospital. Bago kami sugod sa ospital, masama yung pakiramdam ni Ligaya, tapos masama din yung pakiramdam ko noon. Tapos kumakain kaming dalawa ni Kit. Kasi pinaghandaan ako ng pagkain ni Kit noon, okay pa kami noon.
inaasikaso ko ni Kit kasi hindi nga rin ako okay, masama din yung pakiramdam ko. Tapos lumapit sa akin si Ligaya, tapos sabi niya sa akin, sabi niya, ate, masakit. Parang siya, yung tono niya, parang iiyak, ganun. So, parang may one thing kasi siya na sinasabi sa akin na akala ko di sila okay ni Kenneth. Kaya, tinatanong ko kung about ba kay Kenneth, hindi daw. Tapos sabi niya, masakit daw yung ulo niya, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, uminom ka na ba ng gamot? Uminom ka kako ng gamot? Tapos hindi ko na siya napansin, maya-maya nawala siya. Tapos, nung bumalik siya, kasama niya na si Mami Sandra. Sino pa ba yun? Sila Mami Sandra, si Lilian. Tapos nagsusumbong siya kay Mami Sandra, umiiyak siya. Tapos sabi niya sa amin ni Bebang, tinuturo niya ako. Sabi ko kay Bebang, bakit ako tinuturo ni Ligaya? Tapos sabi niya sa amin, ayoko sa inyo, nagtatampo ako sa inyo. Tapos ang sinusumbong niya pala kay Mami Sandra, wala daw kaming pakialam sa kanya. Di daw namin siya pinapansin. Kanina pa daw masakit yung ulo niya, wala daw pumapansin sa kanya. So, na-off ako kasi masama din yung pakiramdam ko. So, sabi ko sa kanya na medyo tumaas yung temper ko nun. Sabi ko kay Bebang, ano ba gusto ni Ligaya? Ako pa kukuha ng gamot niya. Dadalhin ko pa para sa kanya. Kasi, umiiyak siya. So, parang ang sama nung image namin doon kila Mami Sandra, kila Lian. Kasi nga, umiiyak nga siya. Tapos sinasabi niya, wala kami pakialam sa kanya. So, yun, di ko din kasi pag ako naman yung may sakit, di naman ako umaasa sa kanila, hindi naman ako umaasa sila magdadala ng pagkain. Hindi naman ako umaasa na nagdadala sila sa akin ng gamot ko. Meron talagang panahon na nag-e-effort sila, nagdadala ng food. Pero yung iaasa ko yung sarili ko sa kanila, hindi. So, parang off lang ako nung time na yun kay Ligaya. Basta meron pang mga iba pa, may mga iba pang mga scenario na papansin ko yung ganun yung ugali na nakaka-off, pero hindi ko nasasabihin yung iba. Yun lang, example yung isang bagay na yun. And yung 1 point to save is bibigay ko kay Kit. Damn! Deserve naman ni Kit yung 1 point na ma-save. Kahit di tayo bate, binot ko rin. Syempre. Ganun. As someone na parating nandyan sa akin, at palagi ako yung inaasikaso kapag di ako okay. Yun, 1 point kay Kit para i-save siya.